Sa pag-aaral natin ng Nehemiah Kabanata 6, hindi lang tayo basta magbabalik tanaw sa kasaysayan. Titignan natin ito bilang isang blueprint, isang gabay para sa ating ngayon, kung paano manatiling focused sa isang mundong nag-uumapaw sa distractions. Isipin mo to, no? Yung focus mo, yung atensyon mo para siyang pera, isang napakahalagang currency. At bawat sandali na ibinibigay mo sa isang bagay, para mo na rin ginagastos ang isang yaman na hindi mo na maibabalik. At kung ang focus mo ay pera, ang malaking tanong ay, sino ang sumusubukang gastusin yan para sa'yo? Pag-usapan natin yung mga puwersa sa paligid natin na walang ginawa kundi hilahin ang atensyon natin palayo sa kung ano talaga ang mahalaga. Okay, simulan natin. Balik tayo sa taong 444 BC. Halos tapos na yung pader ng Jerusalem na pinaghirapang itayo ni Nehemiah. Wala nang mga butas. Pero wala pang mga gates. At alam nyo, ito yung pinaka-critical at pinaka-vulnerable na yugto ng buong proyekto. Ngayon, tingnan natin kung paano dumating yung unang pagsubok. At madalas, yung pinakamalaking banta sa atin, hindi yan mukhang atake. Kadalasan, nagbabalat kayo pa yan bilang isang maganda at makatuwirang ideya. Ito yung imbitasyon mula sa mga kalaban ni Nehemiah. Pakinggan mo, di ba? Parang ang professional pakinggan. Halika, mag-meeting tayo. Isang diplomatic summit. Anong masama doon, di ba? Parang mabuting bagay pa nga. Pero dito natin kailangan maintindihan yung heograpiya. Ang Jerusalem, yan yung mataas na lugar. Yung pader, yung misyon. Ang ono naman, nasa kapatagan, nasa lambak, nasa ibaba. Kaya yung imbitasyon na magkita tayo, ang totoong ibig sabihin ay bumaba ka mula sa iyong gawain. At ito yung isa sa pinakasikat na linya sa buong Biblia, ang sagot ni Nehemiah. Napakalinaw, napakadirekta. Dito niya tinuro sa atin ang isang napakahalagang prinsipyo. Kailangan mong protektahan ang pangunahing misyon mo, kahit pa mula sa mga alok na mukhang maganda. Okay, sandali. Mag-pause muna tayo for a quick masterclass. Kasi mahalaga to. Yung salitang ginamit ni Nehemiah para sa proyekto ay melekaha. Sa Hebrew, hindi lang ito basta-bastang trabaho. Ang ibig sabihin nito ay isang gawain may banal na mandato, isang sagradong gawain. Para sa kanya, yung pagtatayo ng pader ay hindi lang isang construction job. Ito ay isang divine assignment. At alam nyo ba, hindi sila tumigil sa isang imbitasyon. 4 na beses. 4 na beses nilang sinubukang hilahin pababa si Nehemiah. At 4 na beses, isa lang ang matatag niyang sagot. Ganyan ka-persistent ang distraction, kaya ganyan din dapat tayo katatag sa ating focus. Nung hindi umubra yung paanyaya, nagbago sila ng taktika. Kung hindi nila siya kayang hilahin pababa ng patago, gagawin nila ito ng hayagan. Mula sa private distraction, lumipat sila sa public slender. Dito na, nag-level up yung laban. Nakita ng kaaway na matibay si Nehemiah, kaya kailangan nilang gumamit ng mas maruming armas. Nagpadala sila ng bukas na liham. Ibig sabihin, hindi ito selyado. Sinadya to para lahat ng magdadala ng sulat papunta kay Nehemiah ay mabasa ang laman. Kumbaga, ito ang ancient version ng isang viral social media post o isang na-leak na email na puno ng kasinungalingan. At grabe ang mga akusasyon. Hindi lang ito simpleng chismis. Ito ay paratang ng pagtataksil sa hari, isang kasalanan na kamatayan ng parusa. Sinasabi nilang gusto ni Nehemiah maging hari, isang mabigat at nakamamatay na atake sa kanyang reputasyon. Pero tingnan niyo ang sagot ni Nehemiah. Walang mahabang paliwanag, walang pagdedepensa, isang diretsyong pagtanggi lang. Ganyan kasimple. Hindi totoo yan, imbento niyo lang yan. Dahil yung tunay niyang armas ay hindi yung public statement niya. Ito yun, yung panalangin niya. Sa halip na makipag-away sa labas, lumingon siya sa Diyos at humingi ng lakas sa loob para lang maipagpatuloy ang trabaho. Ang focus niya, nasa pader pa rin, wala sa ingay. At kung akala nyo yun na ang pinakamatindi, meron pa. Ito na marahil ang pinakamasakit na pagsubok, yung atake na nanggagaling sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, isang taong nagsasalita pa sa ngalan ng Diyos. Isang propeta, si Shemaiah, ang lumapit sa kanya. Ginamit niya ang takot at nagbigay ng parang matalinong payo. Nehemiah, delikado ang buhay mo. Magtago ka sa loob ng templo dahil may planong patayin ka ngayong gabi. Pero may patibong sa likod nito. Ang tunay na layunin ay hindi para iligtas siya, kundi para itulak siyang magkasala. Kasi
Ayon sa batas, taning mga pari lang ang pwedeng pumasok sa banal na lugar ng templo. Kung magtatago doon si Nehemia, siya mismo ang sisira sa batas ng Diyos. At yun ang hinihintay ng mga kaaway niya. Pero dito natin nakita yung pambihirang discernment ni Nehemia. Napakatatag. Pinili niya ang integridad kesa sa kaligtasan na dulot ng takot. Alam niya kung sino siya at alam niya kung ano ang tama. Hindi siya nagpadala. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng mga distraction, paninira at pagtataksil, dumating na tayo sa matagumpay na pagtatapos. Ito ang resulta ng isang focus na hindi matinag-tinag. 52 araw. Isipin niyo yan, isang pader na pumapalibot sa buong syudad natapos sa loob lang ng 52 na araw. At hindi yan sa panahon ng kapayapaan ha. Natapos nila yan habang may patuloy na banta at oposisyong. Paanong nangyari yun? At hindi ito isang alamat, may eksaktong petsa ito sa kasaysayan. Natapos ang pader noong ika-25 ng buwan ng Elul, taong 444 BC. Isang tunay at makasaysayang tagumpay. At ito yung pinakamalakas na punchline. Ang resulta ng lahat, pati yung mga kaaway ni Nehemia, napilitang aminin. Hindi to gawa lang ng tao. Napagtanto nila na ang gawain ito ay natapos dahil sa tulong ng Diyos. Yung katapatan ni Nehemia nagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya sa pagtatapos, iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Ano yung pader na ipinapagawa sa iyo? Ano yung sagrado mong gawain, yung iyong miliaka? At ano yung mga mukhang magagandang imbitasyon sa lambak ng ono na sumusubok na hilahing kapababa? Dahil kung paano mo sasagutin yan, yan ang magdidikta ng lahat.